Magandang buhay, bayan! Ang isyong pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa hindi makataong pagkamkam ng bansang China sa ating teritoryong nasasakupan ng bansang Pilipinas. Nasaan ang karagatang kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea at bakit mahalaga ito sa bawat Pilipino? Ito po ay nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas o West Philippine Sea. O diba, sa pangalan pa lang, malinaw na nasasakop na sa bansang Pilipinas, gayon din namang karagatang Luzon o Luzon Sea at amang karagatang nakapaloob at nakapalibot sa pangkat Islang Kalayaan Island Group sa Palawan at sa Baho di Masinloc na tinatawag ding Scarborough Shoal sa Zambales. Mahalaga ito sa pagunlad ng ekonomiya, economic growth, environmental security at food security ng Pilipinas. Kung mawawala ito sa atin, manganganib ang 5 milyong Pilipinong umaasa sa pangingisda. Kung bababa ang huli ng isda, tataas naman ang presyo nito sa pamilihan. Ang sentro nito ay sagana sa geological resources sa kanluran at timog kanluran ng Pilipinas na may malaking bukal ng langis, gas at iba pang yamang mineral, lalo pa sa bahaging Palawan, Pampang Recto Bank ng West Philippine Sea. Makikinabang ang bawat Pilipino sa pagpapaunlad nito ng sapat na enerhiya ng bansa sa mababang halaga at makakatulong sa patuloy na paglago ng ekonomiya sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea o ang UNCLOS ng 1982. Bawat coastal state o bansang may baybay dagat tulad ng Pilipinas at China ay may karapatan sa territorial sea na nasa 12 nautical miles, contiguous zone na nasa 24 milyang pandagat at continental shelf na nasa 200 milyang pandagat. Sinusukat ang lahat ng ito mula sa mga baseline ng mga lupaing pang-kontinente o pang-isla ng bansa. Kaya ang Pilipinas ay may eksklusibong karapatan na galugarin at pakinabangan ang mga likas na yaman dito tulad ng langis at gas. Malinaw na nakasaad sa UNCLOS ang mga karapatang pandagat na ito. Pinirmahan ang UNCLOS ng 166 na bansa at itinuturing ng saligang batas ng karagatan. Ito ang batayan ng pagkakaunawaan, pag-uugnayan at pagtutulungan ng mga bansang kaugnay ng usaping pandagat. Walang batayan sa UNCLOS ang 9-dash line ng China at hindi nakatutulong sa adhikain ng mga bansa na bigyan ng solusyong pangmatagalan at makabuluhan ang sapawan sa mga zonang pandagat. Hindi inaangkin ng Pilipinas ang buong South China Sea, kundi ang bahagi lamang nito na tinatawag ng West Philippine Sea. Kasama na ang pangkat Islang Kalayaan o Kalayaan Island Group at ang Scarborough Shoal. Gayon din ang mahalagang karagatang nakapaloob dito. Napakahalaga ng soberanya at jurisdiksyon na pinaglalaban ngayon ng Pilipinas. Batay di umano ng 9-dash line ng China sa karapatang pangkasaysayan o historical rights nito. Inaamin ng China na noon lamang 1947, unang nailahok sa isang mapang Chino ang inaangkin nitong linyang 9-dash line. Hindi pinapaliwanag ng China ang eksaktong coordinates ng kanyang linyang 9-dash line. Ang pag-aangkin ng China ng mga nakapaloob sa 9-dash line ay walang batayan sa anumang batas pandaigdig at patungkol sa kanyang di umanong karapatang pangkasaysayan. Gayunpaman, ang pagpupursige ng 9-dash line ang dahilan ng mga aktibo at nakakabahalang aksyon ng China sa West Philippine Sea at sa kalawakan ng South China Sea. Ganyan po kadesperado ng mapang-angking bansang China na hindi kanya, kaya't napilitan magsampa ng kasong arbitrasyon ang Pilipinas laban sa China upang manaig ang rule of law at sinuportahan ito ng iba't ibang may impluensyang mga bansa
tulad ng Estados Unidos, Japan, India, Australia, European Union at ang G7, pangkat ng 7 bansang industrialisado. Sa kabuuan, ang mga pagpapahayag na ito ng suporta na kahit maraming bansa ang hindi nagpapakita ng pagkiling sa mga isyong panteritoryo, sumusuporta pa rin sila sa pangkalahatang direksyon ng pulisiya ng Pilipinas sa usaping West Philippine Sea. Upang masolusyonan ang isyu ng agawan ng teritoryo ng dalawang bansa sa West Philippine Sea, kailangan ng kooperasyon at diplomasya. Dapat magkaroon ng pagkikipag-usap ang Pilipinas at China. Kailangan ding ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa teritoryo sa pamamagitan ng hakbang tulad ng diplomatic protest at legal action. Dahil dito, nakahanda si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na subukan ang lahat ng posibleng paraan para maresolba ang iringan sa issue. Muli ring inulit ng Pangulo na hindi ibibigay kahit 1 pulgadang parisukat ng teritoryo ng Pilipinas. Hindi anya nagbabago ang kanyang paninindigan sa issue at ang kanyang patakarang panlabas at uunahin ang kapayapaan at pambansang interes. Malinaw din na hindi maaaring ikumpara ang militar ng Pilipinas at China sa kakayahan at lakas. Naniniwala din si Marcos na ang lakas na maaaring magamit ng gobyerno ay mula sa mga pagkikipagtulungan sa mga bansa tulad ng Australia at mga miyembro ng ASEAN, kasama ang iba pa nating kaibigan at kaalyado sa rehiyon. Matibay ang pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas si Pangulong Marcos para sa mga Pilipino dahil hindi lang ito usaping pagkain at enerhiya. Ito ay usapin ng ating kalayaan at dignidad bilang isang bansa. At ayaw niyang may kumpara sa kanyang hinahalinhan na Pangulo na dumistansya sa US at naghanap ng mas malapit na karelasyon sa China. Basta, ang gagawin ni Pangulong Marcos ay patuloy na pagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas, ang maritime territory, karapatan ng mga mangingisda. Depensahan ang maritime zones nito, sundin ang international law of the sea, itaguyod ang rule of law at irespeto ng bansang China ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Patuloy natin ipagdasal ang pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin kung gaano niya kamahal ang bansang Pilipinas. Tulungan po natin ang ating mga sarili. Huwag natin iasa lahat sa gobyerno. Dahil ang gobyernong Bongbong Marcos ay di siya nagpapabaya sa kanyang sinumpaang tungkulin. Para sa mga Pilipino, para sa bayan, at para sa bagong Pilipinas.